What's up mga kamak bro? So this is my fourth vlog. This is my fourth vlog for the year 2024. So ngayon, sa mga lahat ng nag-comment dun sa aking last vlog about kung saan tayo pwede mag-apply. So yun na nga, sabi ko sa inyo, maghahanap tayo ng posibleng natin pwedeng pasahan ng ating CV, tsaka kung saang agency tayo pwedeng mag-apply. So ngayon, going back, so bago tayo bumalik dun sa huli nating topic, alam ko naman na marami nag-aabang about that. So as of now kasi, since medyo alanganin yung araw, gawa ng magpapasko kasi. So kailangan nating wait lang ha, 4.8 industrial. Okay. So kailangan nating medyo mag-slow down kung paano tayo makakahanap ng ating pwedeng applyan. So ngayon kasi, since nga most of the business is about to have their vacation. Wow. And kahit naman siguro dyan sa natin sa Pilipinas is magbabakasyon din yung mga agency. So babalikan natin yan by January kung saan tayo pwedeng mag-apply as a safety. Pwede rin mga mekaniko, welder, machinist, and goodness is dun sa pinanggalingan kong agency sa VFG, even customer service, naghahanap sila. So shoutout sa mga customer service per natin yan, profession natin yan. So pwede kayo mag-apply doon. Pwede kasi dito sa Australia, since maraming business, syempre they still need someone na pwedeng coordinate with the customer, be the coordinator of their company. So nakita ko lang yan sa post ni BFG, makikita nyo sa mga customer service dyan. You can try applying that position, kahit mga galing call center, kahit mga customer, parang guest relation officer sa hotel, pwede nyo i-try yan. Pwede nyo i-try. So but syempre, tingnan nyo yung minimum experience. Tingnan nyo siya, kailangan nyo i-consider yon. Then actually depende yan depende sa company. Pero nakita ko lang si BFG, then last na napagtanungan ko rito kasi yung isang kasamahan ko dito, si Ken, he is a customer service manager. So binigyan siya ng ganung position, but dun sa sister company ng company namin sa primary. So doon, yun ang trabaho niya, customer service manager. So yeah, so going back, so by January hanap tayo ng pwede nating applyan, mga ka-safety. Alam ko rin sa mga welder, they're looking for a job kasi dito sa Australia in demand din yung mga welder. Mekaniko, lalo na sa mga heavy equipment, napaka-in demand dito niyan kasi napakaraming kailangan nila niyan. So lagi lang kayo mag-abang dyan sa BFG. Then titingnan ko rin, hahanap ako ng ibang agency dyan sa Pilipinas na nag-cater din ng mga employer dito sa Australia, no? So ngayon, tatanungin nyo saan naman ako pupunta. Lagi na lang ako nasa kotse. Since hawak ko nga ang maintenance ng aming yard, so ako na rin namimili ng mga piyesa-piyesa. Kasi dito sa company namin, wala kaming procurement. So dito, parang sistema dito is sa isang supplier, sa isang business, kumukuha lang sila ng account nila, nagre-register sila ng account. So since kami is syempre monthly may maintenance kami, monthly may mga kailangan kami mga parts, so doon pwede kaming kumuha.
So hindi ko na kailangan magbayad ng credit card, hindi ko na kaya magbayad ng cash or card ko. So ano na yan, going straight na dun sa account namin. Saka nga pala, dito sa Australia, on the day na nagpunta ako rito, hindi masyadong hindi masyado gamit ang cash dito kasi lahat card ang bayaran. So kung sa Apple, may Apple Pay ka, sa Android, Google Wallet ba tawag doon. So yun yung pinambabayad dito. So cashless dito talaga sa bansang to. So actually manginom ako. So dito talagang cashless. Medyo nakakapagod hindi yung trabaho. Ngayon ang nakakapagod is napakainit kasi now is 30 degrees Celsius. Napakainit. Summer kasi dito sa Australia. So ngayon mamimili ako ng ibang materyales at pyesa kasi nga malaki yung ginagawa ng project. So gusto ko lang ding i-discuss kung paano ba ang buhay dito, especially if nasa line ng construction ka, nasa line ka ng maintenance, nasa line ka ng safety. Dito honestly almost lahat ng skilled na tao, may mga skilled welder, mekaniko, machinist, mga carpenter, mga tile setter, roofer. Dito actually sa bansang to, sila yung nakakakuha ng mas magagandang compensation, mas magagandang. Wow! So kaya nga siguro maraming mga Pinoy, marami ding mga skilled na Pinoy na talagang they're aiming para makapunta dito. Minsan they're aiming going to Canada and some are going to New Zealand. So ngayon, as per dun sa mga balita pag nanonood ako ng TV, New Zealand is hindi medyo okay sila kayo ngayon. Yung economy nila medyo hindi okay. So medyo maraming mga nawawalan ng work sa New Zealand. Marami tayong kabayan na pauwi, na floating. So which is nakakalungkot, no? Kasi magkaiba ang government ng New Zealand at Australia, though isa lang naman yung Queen. So pero yung pamamalakad kasi ng government na right now medyo hindi naging okay, hindi naging balance. This is just only as per the news na napapanood natin. So dito sa Australia, to tell you honestly, kung ako yung tatanungin nyo personally kung anong masasabi ko sa Australia, dito is hindi mabigat yung buhay at hindi rin ganun kagaang. Kumbaga nasa middle lane ka. So nasa sa'yo na yun kung paano mo pagagaangin yung buhay mo. So syempre, kung gusto mo maging magaan ang buhay mo at maging maganda ang iyong buhay, nasa pagpaplano pa rin yan, mga kapatid. Kung paano mo paplanuhin lahat. Kung kayo mga tulad ko na bago pa lang dito sa bansang to, which is wala pang 1 taon or naka 2 years pa lang, kailangan yung first 5 years nyo, kailangan nyo siyang planuhin maigi. Planuhin nyo siyang maigi. Yeah, sabi nga dun sa Latin na saying na pinatutuko sa akin is Amat Victoria Coram, victory favors the prepared. So kailangan maging maayos ka sa pagpaplano, maging preparado ka sa lahat ng mga gusto mong mangyari. So para at least smooth mong makukuha yung gusto mong makuhang goal, no? Yung price is worth it pagka nag-prepare ka, nagplano ka. So lahat yun worth it. So dito, syempre, now nandito ako sa planning stage, nandito ako sa preparation stage na eventually after this year, might be next year, pupunta na dito yung pupunta na dito yung mag-iina ko. So I need to be prepared. So ano yung mga kailangan natin i-prepare? Unang-una, financially.
you need to be financially prepared. So dito kasi kung hindi ka pa PR, ang tendency lahat ng insurance babayaran mo yan. Medical insurance babayaran mo yan. Not like nung PR ka na magkakaroon na ng Medicare. Though ibang Pilipino naman kasi kahit PR na, ang ginagawa nila is kumukuha pa rin sila ng private insurance, which is yun yung meron akong insurance ko. Kung anong insurance na ginagamit ko ngayon. Kasi sabi nila minsan sa Medicare, para mas mapabilis ka, mas mapabilis yung ano sa'yo, yung pag-accommodate sa'yo when it comes sa pagyari nasa emergency situation ka, maganda pa rin yung dalawa insurance mo. May Medicare ka, which is provided ng government, at meron ka ring private insurance. So sa private insurance, some certain amount i-cover niya, then si Medicare, yung iba i-cover niya na rin. So totally wala kang babayaran. Ang babayaran mo lang actually sa monthly sa private insurance, the usual na binabayad ko is, sa akin kasi umaabot ako ng $119 per month. So $119 yun. So medyo malaki kung i-convert natin sa peso, nasa 4,000 or 5,000 plus siya. Pero dito kasi yung insurance naman is worth it. For example, last April nagpa-pasta ako ng ipin ko. So instead na bayaran ko is nasa 200. Ang binayaran ko lang is nasa $35 lang. $35. Pero since bago yung insurance mo, for example 1 month ka pa lang naguhulog or 2 months ka pa lang naguhulog, ang tendency nun, kailangan mo munang bayaran ng cash yun. Then i-claim mo ngayon yan sa insurance. I-claim mo siya sa insurance. So ang insurance na ang magpapasok nun sa bangko mo, no? Ganun yan, ganun yung sistema. So yan, nag-park lang ako dito ko ngayon sa Bolt Industrial. Dito ko kukuha ng pyesa na bolt na kailangan namin para dun sa report. So dito napapakita ko sa inyo, ang init, grabe, sobrang init. Kahit nakatodo na yung aircon mo, sobrang init pa rin. So ayan, ito na sa Bolt Industrial. Nakapark na ako. So dito ko kukuha ng mga bolt. So balikan ko kayo mamaya pagtapos kong kumuha ng kailangan ko dito. Yan yung Bolt Industrial. So balikan ko kayo mamaya pagkakuha ko ng kailangan ko. Okay, so yun, yes, I'm back. So nakuha na natin yung dapat natin kunin, nabili na natin yung dapat natin bilhin. So pabalik na ako ng yard. I need to cover the name of my company. So yeah, oh, so tiring. Can you please have a phone number? Okay, so pabalik na ako ng yard. So balik tayo dun sa pinag-uusapan natin. So yun na nga, dito tulad ng sinabi ko, kailangan nyo ng pagpaplano. Kasi kung mauubos lang yung panahon nyo na magtrabaho dito, na hindi nyo paplanuhin hanggang sa ma-PR kayo, walang mangyayari. Sayang lang yung opportunity. So dito kailangan, as in, yung pagpaplano, maging metikuloso kayo, especially financially. Pagkat lalo na sa mga may mga family na. So kasi medyo magastos yun. Pag na PR kayo, lalakarin nyo din yung PR ng mga anak nyo at asawa nyo. So medyo madugo siya. So kailangan ipon. Lalo na dito, since sa Brisbane ako, lapit sa city, maraming pwedeng magkagastusan. So kung wala kang disiplina, mauubos pera mo. Lalo na dito, napakaraming sale, mga nakasale na sapatos, damit, bags. So dito mauubos pera mo kung hindi mo didisiplinahin yung sarili mo. So dito kailangan may control ka. Kukontrolin mo yung sarili mo, huwag bumili. And actually dito sa Australia, hindi ito katulad sa Pilipinas na you need to show up, everything. Dito kasi parang normal lahat.
Maganda damit mo, mukha kang gusgusin, pumasok ka sa mall, it doesn't matter. Hindi ka papansinin. Pangit, maganda sa sasakyan mo, it doesn't matter. Hindi ka papansinin. So, dito, parang ang ano nila dito is parang tawag dito, lahat normal lang. Naka-iPhone ka, naka-Android ka, naka-iPhone 11 ka, naka-iPhone 10 ka, naka-iPhone 7 ka, naka-iPhone 16 ka, it doesn't matter. Hindi yun nagmamatter sa mga tao dito sa Australia. Dito, kapibiliban ka dito pag masinop ka sa pera. Kumbaga dito, ang pinaka traits ng tao dito is practicality. So dapat bago ka gumastos, bago ka pumili ng something, isipin mo kung practicable ba to, hindi. If not, don't buy it. If you don't need it, you just want it, don't buy it. Yun yung sinasabi nila. So dito, yes, makakaipon ka ng maganda kung masikap ka. Kung hindi, marami kang mabibili. Doon nga lang, ubus pera mo. Sa halip na nakakapag-prepare ka sa 4PR, makakapag-prepare ka sa mga dapat mong bilhin pagdating para sa family mo. Kung maluho ka, wala. So, yun lang naman mga makbro. So, siguro I will discuss more kung paano mabuhay dito sa Brisbane, Australia. So, tulad nga sinabi ko, hindi siya mahirap, hindi siya ganun kagaang. So, nasa mid ka, nasa sayo pa rin. Sa pagpaplano, pagpe-prepare mo pa rin kung paano gaganda ang iyong buhay. Okay? So yun lang mga makbro. I'll see you in my next vlog. Don't forget to subscribe, like, and share this video. Thank you and Merry Christmas. God bless everyone.